So, meron tayong given na f of x equals sin 5x. So, basically guys, nasa trig na tayo, no, ng function derivatives. So, yung iba nakapost na yun. So, eto naman, paano ba ito ginagawa? So, remember guys, sabi natin kanina, kapag meron tayong sin cosine, gawa ka lang lagi na ito. Para hindi mo nakakalimutan. Then, rotate mo lang siya clockwise para sa derivative. So, ngayon, i-differentiate natin sila pa isa-isa. Pero, kukunin pa rin natin guys yung u tsaka u prime, no? Kasi kung meron tayong, let's say, d over dx ng sin u natin, ito is equal sa cosine u. Kasi nga, yung derivative ng sin is cosine, di ba? So, magkakaroon tayo ng cosine u times yung u prime niya. So, ibig sabihin galing dito, kukunin natin yung u tsaka u prime. So, which means, yung u natin dito ay nasa loob ng parenthesis. That is 5x, di ba? So, kung meron tayong u na 5x, ano yung u prime niya? So, yung derivative ng 5x is magiging 5. That's correct. So, dahil meron tayong u tsaka u prime, at alam naman natin na ang derivative ng sin is cosine, pwede na natin i-plug yun. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng cosine ng 5x natin, kasi yung u natin, times yung u prime na 5. And remember guys, pag multiply natin to, hindi natin to i-multiply sa loob. Dito lang to sa coefficient niya. So, magkakaroon tayo ng final answer na 5 cosine 5x. Ganun rin kadali. Gets yun. Check natin guys. So, di ba sabi natin kanina, kung meron tayong sin cosine na ganito, meron din tayo niyan sa tangent tsaka sa cotangent. So, sa tangent muna tayo. So, gawa ka naman, pag meron kang tangent, lagay ka lang tangent x, tapos secant x, tapos secant x. So, pag kukunin mo naman yung derivative nito, tinatakpan lang yan eh. So, kunyari, meron kang tangent x na given. So, pag kukunin mo yung y prime nun, or yung first derivative, takpan mo yung tan x mo, sa matitira yung dalawang secant x. So, yung secant x times secant x, magiging secant squared x. So, kung meron naman for example na pinapahanap yung derivative ng secant x, takpan mo yung isa. Then, yung matitira yun yung sagot. That is tan x tsaka secant x. So, ganun na siya ginagawa. So, ibig sabihin sa given na to, kung meron tayong tan, ando na siya, di ba? Gets na yun, di ba? So, meron tayong tangent. So, kunin natin yung u. That is x cubed. Then, kunin natin yung u prime. So, yung u prime natin dito, pag dinifferentiate natin yan, magkakaroon tayo ng 3x squared. So, ngayon, yung formula natin dito guys, di ba andito siya? Ibig sabihin lahat ng variable x, papalitan mo yun neto ng u. Kung ano nakalagay dito. Or kung hindi naintindihan, ganito kasi yan. Kung meron tayong d over dx ng tan u, ibig sabihin magkakaroon tayo ng secant squared u times u prime. Kasi nga galing dito. I thank you sa ArcMe. Yan. Dalawang second yun. So, ngayon, lagay na natin. So, magkakaroon tayo ng derivative ng tan, which is secant squared. Then, yung u natin is x cubed, diba? Then, times lang natin sa u prime, which is 3x squared. So, ngayon, multiply lang ulit natin to dito. Sa labas lang yan. So, magkakaroon tayo ng 3x squared secant squared ng x cubed. Ito yung magiging sagot. Gets yun. Simpleng hindi. So, remember guys, kung meron tayong given na f of x equals secant 4x. So, same process lang to. Bali naman kung meron tayong dx ng secant u natin. So, ibig sabihin, galing dito guys, magkakaroon tayo ng
tan u second u, diba? Or second u tan u. Pares lang naman yan. So, pwede mo unahin yung second, pwede unahin yung tan. So, magkaroon tayo ng second u, tapos tan u. Pero dahil meron pa tayong u prime din. Same dito. Lahat naman yan may u prime. Ta-times lang natin yan. So, ngayon meron tayong given nga na second 4x. So, kunin natin yung u. Hanapin natin yung derivative. So, magkaroon tayo ng u, which is yung nasa loob na ito. That is 4x. Then, pag kinuha natin yung u prime na ito, magkakaroon tayo ng derivative ng 4x, which is 4, diba? Then, plug na natin yun. So, that is second u tan u times u prime. So, magkakaroon tayo ng second. Yung u natin is 4x. Copy lang natin yun. Tapos, yung tangent natin. Then, 4x din yung u. Then, times natin yung u prime, which is 4. So, ang ilagay lang natin ito sa harapan. So, yung magiging sagot natin is 4 second 4x tan 4x. Ito na yung maging sagot. That's correct, Kurt. Meron tayong given, guys, na f of x equals sin 4x. Sin raised to 4x pala. So, basically, pwede natin ito i-rewrite. So, pag nire-rewrite natin ito, pwede ito kasi maging sin x tapos naka-raised to 4. Pares lang naman yan. So, pwede mo siya i-rewrite ng ganyan. So, ngayon, apply mo yung chain rule. Then, may gets mo na yun. So, di ba yung chain rule natin, kung maaalala, binababa lang natin siya tulad sa power rule din. Then, magkakaroon tayo ng derivative ng nasa loob. So, basically, bababa mo yung 4. Then, copy mo yung sin x. Then, magbabawas tayo ng exponent. So, galing sa 4, magiging 3 siya. Then, kukunin natin yung derivative ng nasa loob natin. So, meron tayong sin x. So, ito na yun, di ba? Yung process natin. So, yung derivative niya is cosine x. So, magka-times tayo ng cosine x. So, ibig sabihin, ito na yung sagot natin. So, tanggalin lang natin yung tuldok. So, magkakaroon tayo ng 4 sine cube. Pwede natin ibalik yun doon. X cosine x. So, ganun siya kadali. Dali ba yun? Ganun lang. Mukha lang siyang mahirap. No? Mukha lang. Okay. So, meron tayong given, guys, na cosecant f of x equals cosecant ng x squared plus 1. So, kung meron tayo, guys, sa tangent x tsaka secant x, meron din tayo nito sa cotangent. So, basically, ang gagamitin naman natin para sa cotangent at tsaka sa cosecant is yung negative cotangent x tapos cosecant x tsaka cosecant x. So, ibig sabihin yung partner ng tangent is yung secant. Then, sa cotangent naman yung cosecant. So, same process dyan. Takpan mo lang para makuha mo yung other. Pag dinifferentiate mo siya. Pero don't forget na meron tong negative dito. So, for example, meron tayong cotangent. Then, meron siyang derivative nun. So, magiging negative cosecant squared x yan. Ayan, ganun din kapag merong cosecant, ibig sabihin cotangent na negative tsaka cosecant. Alam ko gets yun. So, ngayon kunin natin dito yung u. So, magkakaroon tayo dito ng u, which is yung x squared plus 1. So, same process to katulad ng kanina, no? Then, yung u prime natin dito, ano ba? Ano yung magiging u prime natin? So, basically, yung u prime, differentiate mo lang tong x squared plus 1, magkakaroon tayo ng 2x, di ba? Constant is 0. So, 2x na lang. So, ngayon, kung meron tayong cosecant, takpan natin yung isa doon. May matitirang negative cotangent x tsaka cosecant x. So, copy natin yung negative. Then, meron tayong cotangent. Yung u natin, ito yun, guys, no? Yung x squared plus 1. Siya kasi nakalagay dito na x. Pero kung gagawin mo tong u, ito yung lalagay mo doon.
para maintindihan nyo. So, magkakaroon tayo ng x squared plus 1. Then, meron pa tayong isang cosecant. So, lagay natin yung cosecant, tapos yung x squared plus 1 natin. Tapos yung u prime. Katulad ng ginawa natin sa naunang mga given. Lagi tayong mag-multiply ng u prime, which is 2x. Then, ayusin na lang natin to. Yung negative cotangent x squared plus 1, cosecant x squared plus 1 times yung 2x. Bali, yung final answer is magiging negative 2x cotangent x squared plus 1. Then, cosecant x squared plus 1. So, ito na yung magiging sagot natin. So, yun na yung 5 example natin para sa trig. Ito lang naman kailangan mo dyan, guys. Pero pag may mga squared na yun, ibang usapan na yun. May mga cases na yun eh.